Siyempre, alam na alam natin na siyempre malungkot yung batang ito kasi siyempre hindi niya alam kung kailan siya makakabalik dito. Ilan taon? Hindi maayos yung camera. Hindi maayos. Pero may umihilip. Magandang araw po sa inyong lahat mga amigo. Ayan po at tulugan na naman. Ang gagawin natin. So ngayong araw po ay pupunta po tayo sa ating sa site kung saan meron tayong ginagawang proyekto dito. At bago ang lahat mga amigo, gusto ko share sa inyo ang nangyari kagabi mga amigo. So alas 9 ng gabi, right after kong mag-live, ay nagulat ako, meron nga nag-message sa akin. At ito'y siya ay nangangamusta. Yes po mga amigo, siya po ay nangangamusta. At medyo sabi ko nga di mo lang nag-message. Oo. So sabi ko pa nga kasi usually after ng live, kung hindi ako tumatawag kila Christina, tumatawag ko kila Timayan after ng live ko, or sometimes gumagawa lang ako ng thumbnail. Abay kagabi po after ko ng live, nagulat ako may nagpop-up na message sa akin. Di binuksan ko, tapos medyo mabilis ang aking patakbo. Sige. Kaapura tayo. Habang si Kuya Bejet po ay tulog, ay kukwentuhan ko kayo nangyari. Abay ilang months na hindi ako bini-message ni Bibian. Tapos kahapon ay nag-message siya sa akin at nakamusta lang. Nakamusta. Di kami dalawa naman ay nagkausap. Hindi ako tumawag, nag-chat lang. At sabi ko nga sa kanya, kamusta? Sabi naman niya ay okay naman. Last day na ng pasok nila kahapon. So syempre sabi ko, bakasyon nyo na, ano na gagawin mo? Sabi ko, kinakamusta ko yung sa pag-aaral nila. At sabi nga niya okay naman. Kapag natapos yung naibigay na yung card nila, papakita nila sa akin. Syempre alam na alam natin na syempre malungkot yung batang ito kasi syempre hindi niya alam kung kailan siya makakabalik dito. Ilan taon na ba siya? 16? 17? So isang taon na lang naman na mag-18 na siya. So nag 18 years old na siya, pwede na siya bumalik dito. Ganun lang naman. Or kapag kasi yung sinasabi pagbalik nila dito, hindi dakit magmumula yun mga amigo. Yung pagbalik ng mga bata dito, hindi po pwede na lahat sila ay babalik dito basta-basta. Hindi po pwede halimbawa yung kagaya before na babalik. Sinabi ko na yan kay Chamame. Sabi ko, Chamame, pagka yung kagaya dati na babalik lahatan, hindi na muna ganoon. Sabi ko sa kanya. Pero alam naman niya na, alam niya na ganoon. Nakamusta lang siya sa akin kung kumusta ako, ano yung ginagawa ko, ganyan. Syempre tinatanong ko bakit hindi ka nakaka-message. Sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, busy siya sa pag-aaral niya. Tapos akala ko nga ang cellphone ay nawawala. Paano siya naka-message kahapon? So walang internet, pwede pa. Kasi pa mga amigo, pag walang internet, usually kumukonect na lang sila sa mga hotel doon na merong internet. At di ba hindi ko na kasi pinakabit na yung kinabit na internet na hindi na na-renew. So mas maigi nga yun na makapag-focus sa pag-aaral. At para hindi araw-araw naman pag may internet kasi sila araw-araw, hindi makaka-focus sa pag-aaral. Nagkamustahan lang naman kami. Tapos yun nga, syempre alam niya na yung mga nangyayari, like sa OST,
ano sa Pilipinas, si Joanna ano sa Pilipinas. Tapos busy sa pag-aaral. Kasi yung si Bibian po mga amigo, siya yung pinaka gusto ng mga teacher doon po sa Wesleyan. Si Bibian po kasi ay mga galing makisama yon. Tapos kapag meron hindi siya alam, nagtatanong siya. Hindi siya yung nagmamarunong. Tapos si Bibian po mga amigo yung maraming kaibigan talaga. Kahit sa school, madali niyang nakukuha yung loob ng mga tao. Yung mga teachers niya doon ay talaga ng mga natanong kung Luis Xavier kasi pangalan niya, di ba? Kaya for sure ang batang to ay gusto rin bumalik sa Pilipinas. Napag-usapan nga namin na kung kailan babalik sa Pilipinas, ganyan. Kung kailan na sila parating, ganyan. Kailan sila kailan bibili ng ticket, yung mga ganoon. Ang sabi ko lang sa kanya, hindi ganun kasi kakadali na lahatan kayo makakarating dito sa Pilipinas. Yun ang sinabi ko sa kanya kasi nagtatanong na naman na siya kung siya ba ay makakabalik pa sa Pilipinas. Sa pagbabalik kasi mga amigo, mas maganda talaga na yung walang problema. Walang problema sa nanay, walang problema sa kanila. Pero mahirap din kasi na yung ako na naman ako ng isang responsibilidad na maramihan. Oo. Ang nasabi ko nga before na po pwede naman halimbawa merong isa or dalawa na makatapos sa pag-aaral and then bahala na siya sa mga kapatid niya. Tulad po ni Wesley, pag natapos siya ng pag-aaral ay pwede nang makatulong sa mga kapatid. So ganun din naiisip ko kila Misma, ganun din naiisip ko kila Bibian, na kapag merong nakatapos sa kanila ay siya na bahala sa mga kapatid niya. Kung gusto niyang kunin, kunin niya, ganoon. Mas okay para sa akin yun, para at least kasi minsan lang 'di ba magkaroon ng opportunity para sa kanila, kaso nga lang nagkaroon ng problema. So pinaka magandang gawin ay kung bibigyan ng second chance sa pagbabalik nila dito, hindi yung lahatan sila. Mas maganda po mga amigo na ma-realize ng nila na minsan lang magkaroon ng opportunity, so i-grab na at pahalagahan. Ganoon. Tapos uling usapan namin ay about ngayon sa sa pagpunta dito, kung makakabalik pa ba siya. Tingin ko kasi doon, iba kasi yung buhay doon, buhay dito. Kaya ngayon sila ayaw naman nilang bumalik talaga. Ayaw naman talaga nilang bumalik before sa EG. Siyempre, alam nila yung sasabihin nilang buhay doon. Mahirap doon kasi minsan siyempre walang food, di ba? Hindi agad-agad makakabili ng pagkain, hindi agad makakabili ng gusto nila. Ganoon. Unlike sa Pilipinas, pag gusto nila ng pizza, may pizza. Pag gusto nila ng ganoon, kaya iba-iba ang buhay nila dito kumpara sa EG. Doon, pagka yung pagkain sa lamesa, yun lang. Minsan, rice lang, ganoon. Iba sila. Hindi sila kagaya natin na pagka walang ulam sa lamesa, yung mga bata magre-reklamo. Sa kanila, kahit rice lang pwede na. Ganun yung buhay nila. And nakita ko siyempre mga bata, mga payatan. Si Misma ang napakadaba dati pero ngayon pumayat na. Ganun. Tapos si Sophie payat pa rin, Alima payat pa rin. Nakakausap ko naman yung paminsan-minsan. Hindi na nga lang kagaya dati. So sabi nga ni Chamami before, babalik daw siya. Sabi niya. So pagka bumalik dapat yung mga natutunan niya ay dapat unang-una susunod na siya, ganoon. And then may mga bagay kasi na dapat huwag masyadong yung ano yun, tinotopak o nagagalit, ganun lang naman basta ang sabi ko nga sa kanya, napakasimple lang
ng ginagawa niya dito sa Pilipinas eh. Oo, masipag, kung masipag talaga siya, wala akong masasabi doon. Kaya pwede nga siyang iwanan dito ng 1 month. Iiwanan ng 1 month, hindi mo siya pupuntahan. Kaya lang mabuhay, basta meron lang silang pagkain. Ganun lang. Tapos madali kasi siyang gumawa ng trabaho. Hindi, sabi nga hindi naman nauubusan ng trabaho eh. Kaya ayun, nagulat lang ako kay Vivian talaga pagka nagme-message sa akin. Hindi ko siya madalas na kakausap talaga. Ngayon lang, ang tagal na eh. So si Amir ang madalas ko nakakausap. Ngayong linggo, 3 times ko na siyang nakakausap, nakaka-video call. Ang hindi ko na kakausap na nakikita pa ay ang hindi ko masyadong nakikita ay yung mga anak niyang malalaki. Oo. Yung mga anak niya malalaki at hindi ko masyadong nakakausap. Merong isa nagme-message sa akin. Pero sila LB, sila Alyan, yan hindi ko naman nakakausap sila. Ulang pipagkan po? Oo. At may mga trabaho naman na sila kasi. Yung ganoon sila sa Equatorial Guinea pagka hindi ka nag-aaral, pagka trabahuin na sila. Pag nagtrabaho sila, kanya-kanya sila. O para kumita ng pera. Kasi malaki naman na. Yun yung nakita ko na pagkakaiba. Hindi kagaya sa Pilipinas na, for example, 18 years old, 19 years old, magkakasama pa sa nanay. O ano. Pero okay naman, at least nakaalala naman si Vivian. Nakaalala na si Vivian na mag-message at gumawa ng paraan. Si Amir talagang gumawa ng paraan sa pagka gusto kong kausap. Sayang nga lang talaga na kung nga ang sasabi ko kung hindi sila umuwi kahit 3 man lang, at least alam naman niyang babalik at babalik sa yung iba. Di syempre mas nakatapos na ng 1 taon ulit dito. Ngayon tapos na yung pasukan, di ba? Sigurado napakagaling nila mag-English at mag-Tagalog niyan kapag naka 1 year pa sila dito. Naka 1 year sila before, tapos kung mga 2 years na sila, sure na marami na silang natutunan. Lalo na si Amir, medyo nahihirapan, pero si Vivian kasi talaga magaling. Oo, sabi nga ni Lenlen, iba pala talaga anak ni Chapamino, matatalino lahat. Yun yung sinabi ni Lenlen. Tsaka hindi siya nahihirapan, pagka tinuro mo alam din agad. So iba talaga ang tao. Pero nakita ni Lenlen, at kahit ako nakita ko yung mga anak ni Chapamino, madaling matuto. Basta isang turo mo lang ay okay na. Ganun po. At saka palaban sila pagdating sa school, nakikipagsabayan sila. Kaya nga kung sasabihin ng iba na hindi naman deserve na bumalik at maraming responsibility uli, meron namang meron namang pwedeng gawin para at least makapagpatuloy pa rin sa pagtulong sa kanila sa pag-aaral. Yun ang tingin ko, mga amigo. At basta hindi lang yung kagaya before na lahatan sila ay pupunta rito at parang walang nangyari. Hindi po ganun. So kung meron man na babalik, hindi sila lahat. Maganda dito ay binigyan pa rin sila ng second chance. Binigyan pa rin sila ng second chance at na hindi na kagaya na dati na talagang walang pag-asa sila na makabalik dito. So bahala na kung kailan, pero sabi ko kala Vivian, mag-wait tayo kung kailan yung tamang time para makabalik kayo din sa Pilipinas. So salamat naman kahit pa paano ay naaalala pa rin nila ako at ni-message pa rin ako. Yun po mga amigo ang video natin for today at salamat po sa pakikinig kay Kuya Raul.